Lagnat, isang sintomas na karaniwang dulot ng trangkaso at impeksyon. Madalas nadadala naman ito sa simpleng pahinga at simpleng pag-inom ng gamot. Pero ano nga ba ang dapat natin gawin kung patuloy ang paglalagnat at hindi natin matukoy-tukoy ang dahilan? Samahan po ninyo kung alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong Doctor Next Door. Isang barangay health worker si Anita Likiran. Araw-araw siyang nag-aasikaso ng mga pasyente sa center ng Barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal. Pag-uwi sa bahay, mga anak at apo naman ang kanyang inaaruga. Pero ang butihing ina at lola at masipag na lingkod bayan, may tinitiis palang karamdaman. Nasabi sa akin nung sa Barangay Health Center, kayo daw po ay ilang araw nang nilagnat. Opo, totoo po yun. Kailan po po? Kasi na bali 5 araw eh. Oo. Kailan nag-start yun? May. Anong Mayo? Pinagtitiisan ko na lang po kasi walang-wala po talaga. Kailangan po kasi ma-laboratory po. Ma-laboratory? Opo. Ano nangyari po? Tapos, ang sinabi po sa akin ng doktor, may bato nga po ako. May bato sa kanyang kidney at daluyan ng ihi si Lola Anita. Ito ang nagdudulot ng urinary tract infection o UTI. Ang anumang impeksyon, maaaring magdulot ng paglalagnat gaya ng naranasan ni Lola Anita. Normal itong reaksyon ng katawan kapag nilalabanan ng ating immune system ang impeksyon. Ang bahagi ng utak na kung tawagin ay hypothalamus ang nagsisilbing thermostat ng ating katawan. Ito ang nagpapataas ng ating temperatura kapag tayo ay nilalagnat. Si Lola Anita, inilihim na lang sa kanyang pamilya ang nararamdaman. Tapos nung pagkaano po, parang ako na sumakit ang balakang ko, mga tuhod ko, hindi na po ako nagsasabi sa pamilya ko. Sinarili ko lang yun to. Kasi ayaw kong yung mga pamilya ko magkaroon ng problema. Sinarili ko yun. Kapares ko yan. Walang-wala rin po sila. Ang ginagawa ko na lang po, nagtitiis na lang ako. Ayaw raw ni Lola Anita na maging pabigat sa kanyang pamilya, lalo't 23 na ang kanyang mga apo. Sa liit ng kanilang bahay, hindi ko maisip kung paano na itatago ni Lola Anita sa kanyang pamilya ang kanyang iniindang sakit. Ilan po ba kayo sa pamilya niyo? Ano po, yung mga anak ko 5. 5, okay. Mga ilang taon na po yung pinakapanganay ninyo? Ano na po, 40. 40, Opo. okay. Yung bunso? 33 years old po. Ba't kayo napapaiyak? Na ano lang po ako. Sa kwento ni Lola Anita, 40 sityo ang sineserbisyohan nilang mga barangay health workers. Sa pinagdadaanan niya ngayon, naisip kong kung sino pa ang alagad ng kalusugan, siya pa ang hindi maipagamot ng maayos ang sarili dahil sa kakapusan sa pera. Sa aming kwentuhan, pinayuhan ko si Lola Anita sa mga dapat niyang gawin. Karaniwang sintomas ng UTI at iba pang uri ng impeksyon ang lagnat. Pero hindi lahat ng lagnat nag-uugat sa simpleng impeksyon. Ang 22 taong gulang na si Thomas Santos ng Marikina City nakaranas din ng pabalik-balik na lagnat. Unang symptom na naramdaman ko is shin splints. So may sakit sa paa, masakit sa legs. So kala ko normal lang kasi runner, tapos nag-overtrain, baka nag-overtrain ako. Tapos after noon, nagkaroon ako ng lagnat na on and off for 2 weeks. May tinatawag na fever of unknown origin o FUO. Ayon sa mga eksperto, base sa makabagong definisyon, may 4 na pamantayan para masabing FUO ang isang kaso. Una, kailangang 38.3 degrees Celsius pataas ang lagnat. Pangalawa, umaabot na ito ng 3 linggo. Pangatlo, hindi immunocompromised ang pasyente o walang ibang karamdaman.
At pang-apat, hindi pa rin matukoy ang dahilan kahit nagsagawa na ng iba't ibang pagsusuri. Yung mga tests that we do, that includes, for example, pinaka-common like X-ray, or urinalysis, some blood tests. So even after doing all these tests, wala ka pa rin na-identify or ma-pinpoint na cause of the infect or the fever, then that's when you tag your patients as fever of unknown origin. Paalaala ni Doc, huwag magdalawang isip na magpa-check up kung matagal na o pabalik-balik na ang lagnat. If the fever persists, more than a week, more than 2 weeks, even if you're taking your paracetamol or any medication, definitely it's worth to go to your nearest doctor and have yourself checked, kasi syempre, ang pinaka-ano natin dito is that normally if it's viral infection can cause fever. Normally, viral infection will clear out in 3 days. So, yun yung common sa kanya. Bacterial, probably a bit longer, probably 5 or 7 days. Hindi lang impeksyon ang maaaring pagmulan ng lagnat. Minsan, may ibang mas seryosong sakit pa pala. Bigyang linaw natin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Doctor Next Door. Dumaan sa iba't ibang pagsusuri si Thomas. Doon natukoy ang punot dulo ng kanyang pabalik-balik na lagnat at pananakit ng binti. I've now been battling cancer for 2 years. Today is Luke's birthday. If you don't already know, my name is Thomas. I have leukemia, and this is where I document my day-to-day journey as I go outside the box. Welcome to episode 1, the cancer anniversary. Today is March 27, and 2 years ago, I was diagnosed with cancer. Balik mo muna ako doon sa panahon na sinabi sa'yo na may leukemia ka. Ano yung naramdaman mo nun nung sinabi sa'yo ng doktor mo na binigay sa'yo yung diagnosis na, Thomas, meron kang leukemia? Paano mo kinaharap yun? Ano yung naramdaman mo nun? Actually kasi, my uncle is one of my doctors. Okay. So, yung parang medical attention namin is 1 call and 1 chat away lang. Okay. Yung sinabi sa akin naman, actually, medyo confusing. So, medyo natawa lang ako. Hindi ako overall na nalungkot and natatakot kasi ang una kong ginawa talaga is pinag-aralan ko talaga yung mga procedure agad. So, nung sinabi sa akin na may leukemia ako, ang unang-una kong ginawa is pumunta ako kay Google at sa YouTube at nanood ako ng mga lecture. Nanood ako ng mga lecture kung ano ba yung mga procedure na gagawin at ano ba yung mga bagay na pwedeng mangyari at anong gagawin kapag nangyari yung mga bagay na yun. So, isa yun sa mga importanteng things na nagawa ko sa sarili ko. Matatag na hinarap ni Thomas ang kanyang sakit, ang acute myelogenous leukemia, kung saan hindi mapigil ang pagtubo at paghahati-hati ng bone marrow cells. Dahil dito, nawawala ng kontrol ang produksyon ng blood cells. Noong 2022, sumailalim sa chemotherapy si Thomas. Sa prosesong ito, ipinapasok sa katawan ang ilang gamot para puksain ang cancer cells. Umepekto naman ang gamutan kay Thomas at nagkaroon siya ng tinatawag na remission o pagkawala ng mga sintomas ng cancer. Pero makalipas ang 8 buwan, bumalik muli ang kanyang sakit. So hi to the people in Instagram. Bad news. I'm preparing to go back to chemotherapy on Monday. I'm trying to mentally prepare myself. I don't know how. I just want to play. So ito po ang aking dadalhin sa aking hospitalizations. So I have 2 Gundams and my tools, and then my PS4 right there, and then my controller. Yes, let's go. Dito na siya pinayuhan ng kanyang mga doktor na sumailalim sa bone marrow transplant. Isang operasyong milyong-milyong piso ang halaga. Sa bone marrow transplant, nilalamanan ng bagong blood stem cells ang bone marrow para makagawa ulit ito ng bago at malulusog na blood cells. 1 taon na mula nang maoperahan si Thomas at patuloy siyang nagpapagaling. Yes, it's a lot scary and medyo anxiety driving kasi mag-isa ka lang. Pero tinignan ko rin na nag-change din ako ng mindset na I get to stay inside rather than I have to stay inside. So, mas nakakapagbasa ako ng mas marami, mas nakakapaglaro ako, mas nakakapag-isip ako kung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. So, yun yung mga bagay na binago ko rin sa sarili ko. And tinake advantage ko na rin kasi parang I have all this time in the world. Hi guys, this is what a day of a cancer patient looks like.
The morning we started with Sa pamamagitan ng kanyang content sa TikTok, nais niyang makatulong sa iba pang may cancer. Ang goal ko talaga with my content is to spread awareness with ano ba yung mga na-experience ng mga patients with leukemia. But overall, ang gusto ko lang is ito yung ginagawa ko para labanan. And then hopefully, pag ginawa nyo rin to, or kahit hindi nyo rin gawin, makatulong sa inyo. Malaking ginhawa rin kay Thomas ang suporta ng kanyang mga mahal sa buhay. Kamusta naman kayo sa family itong malaman natin na may diagnosis na leukemia si Thomas? Actually, mahirap talaga na malaman na meron kang sanggali, anak namin, member of the family na may sakit na ganyang kabigat. Kasi nung araw, pag alam natin na pag nagkaroon na na-diagnose ng leukemia, it's a death sentence already. So, mahirap talaga. Paano kayo nananatiling matatag dito sa nangyayaring ito sa anak ninyo? Hindi, kung makita ko lang sa kanya na lumalaban eh. Tapos dasal lang yan. Siguro, Diyos na makakasagot talaga ng lahat eh. Nasa sa kanya rin yun. As long as na lumalaban, lalaban din kami. His fight is our fight. Sa simpleng lagnat lamang din nagsimula ang malaking pagsubok sa buhay ni Willerine Pedresa. Isang gabi, nagkaroon po ako ng fever. Parang medyo mataas po yung fever nun. Tapos after that po, parang tuloy-tuloy po siya na 2 weeks, nag-on and off po yung lagnat ko. Sa umaga wala po akong lagnat, pero sa gabi meron po ako. Sumailalim si Willerine sa iba't ibang pagsusuri upang matukoy ang pinagmumulan ng kanyang lagnat. Ang initial na pinuntahan po namin is pulmonology kasi nga po inuubo. So nag-test po ako ng iba't ibang x-ray, tapos nag-test din po ako sa COVID, yun po. Tapos lahat po yun negative, tapos clear po yung lungs ko. Pero may nakita po sa blood test ko po, yung sa CBC ko. Ano nakita? Ayun po, nakita po dun sa blood test ko na bagsak po yung mga blood counts ko. Tapos parang medyo mataas yung WBC ko nung time po na yun. Ang inaakalang anemia, hindi na-resolba ng mga gamot at kinailangan pa ng 3 doktor para mabigyang pangalan ang kanyang karamdaman. Dumaan po ako sa maraming blood tests. As in, lahat po, parang 3 days po ako na-confine nun para lang dun sa blood test na yun. Tapos, parang may result na po. Kumbaga parang nakikita na ng doktor na possible po yung acute myeloid leukemia nga po yung sakit ko. Tapos, huling-huli na ginawa po sa akin is yung bone marrow biopsy. Agad nag-chemotherapy si Willerine at nag-remission matapos ang 1 buwan. Pero dahil sa side effects, hindi na niya itinuloy ang kanyang nalalabing chemotherapy cycles at mas pinili ang isang natural at alternative treatment. Matapos ang ilang buwan, nagpakasal at nagdalang tao siya. Pero habang buntis, bumalik ang kanyang cancer cells at mas lumala ito. Sabi po nila, kailangan ko mag-chemotherapy kahit nasa tiyan po si baby. Okay. Tapos yun po parang, hindi na po namin alam yung gagawin namin. Kasi parang, ayun po, parang sinasabi na po ng doktor na, ano na yung situation ko, gano'n. Ay, sorry po. Okay lang. Parang hindi man sabihin, pero parang pinapapili na po na. Kasi parang ano po nun si baby, mag-7 months po siya sa tiyan ko. Nung time po na yun, parang wala po akong choice kundi maging strong, parang gano'n po. Kasi kumbaga that time, sabi ko, hindi na lang yung life ko yung nilalaban ko po that time. Parang nilalaban ko na rin po yung anak ko. So parang yung time po na yun, mas stronger po yung will ko to fight. Kasi nga, gusto ko pong mabuhay yung baby ko. Parang ayoko pa po talaga nun mga anak. Pero parang alam mo po yung moment, parang nag-pray po ako. Tapos parang kinausap ko si Lord, sabi ko, parang nagtiwala na lang po ko sa kanila. Nagdesisyon ang mga doktor at si Willerine na ituloy ang chemotherapy. Hindi na niya naisilang pa ng buhay ang kanyang sanggol. Habang kausap ko si Willerine, gumawa kami ng isang family genogram. Para itong isang family tree na ginagamit ng mga family medicine physicians para matukoy ang history ng sakit ng isang pamilya. Tulad halimbawa ng cancer na po pwedeng genetic o namamana. Ito si Willerine.
Siya ay ikatlo sa 7 anak ng mag-asawang Wilson at Kathy. Gaya ng 4 sa kanyang mga kapatid, si Willerine ay kasal na kay MJ at sila ay nagpasya na rin bumukod. Kwento pa niya ang kanyang lolang si Nilda na matay dahil sa pancreatic cancer. Hindi na nila maalaala kung ano ay kinamatay ng kanyang lolo na si Mariano, habang ang kanyang ama naman na si Wilson namatay umano sa sakit sa atay. Sa genogram ni Willerine, ipinakikitang maaaring mayroon siyang namanang gene ng cancer na po pwede ring maipasa sa mga susunod na henerasyon. Pero ang tanong, paano nga ba nagkaka-cancer ang isang tao? I use a lot of analogy kapag nag-explain ako sa patients about cancer. So, I think yung common na ginagamit ko, for example, like if we have our gadgets, our phones, or whatever, the things that we buy, normally, these are manufactured in factories and plants, right? Tapos, syempre, bawat parts nito, inaayos, and then may ina-assemble sila. So, sometimes, nangyayari is that, di ba, we get like gadgets or devices na may factory defects. Either there's a missing piece or there's an additional piece. So, sometimes, cancer technically happens that way. So, for example, yung pagkakabuo ng cells ng isang tao, yung genetics niya na tinatawag natin, yung mga cells, sometimes there is something that is na-add or may sobra, or sometimes may kulang. Hindi 100% maiiwasang magka-cancer, pero pwedeng mabawasan ang tsansang magkaroon nito. When we talk about cancer kasi may risk factors. So these risks are things that would potentially increase the someone to have or to develop cancer. And yung risk factors, actually, we divide it into 2 pa. No? We divide it into the modifiable, ibig sabihin yung mga pwede nating mabago pa. And there are the non-modifiable risk factors. So first, the modifiable risk factors are things that we can probably avoid. Very common is like tobacco smoking, heavy consumption of alcohol, or being physically inactive, having a diet that is very high in fats, and these are things that definitely modifiable, so we can do something about it. But unfortunately, we also have like the non-modifiable risk factors, and that includes, for example, age. And wala tayong magagawa, everybody will eventually age, so definitely older people have that increased risk of malignancy. Nagagamot ang cancer pero kinakailangang maaga itong matukoy. Kaya agad magpakonsulta sa mga doktor kung may mga nararamdamang sintomas tulad ng pagkakaroon ng bukol, labis sa pagkapagod, pananakit ng katawan at pagpapawis sa gabi. Pati na rin ang pagkakaroon ng pabalik-balik at hindi maipaliwanag na lagnat. Fever of unknown origin and cancer. Yung mga different causes of fever of unknown origin, cancer actually ranks 3rd, so hindi siya yung most common. Most common is still an infection. Sometimes the infection is what we call occult, or hindi siya yung obvious type of infection. That's why kahit walang ubo or sipon, they still have fever, and then that's when you investigate further, doon mo makikita na meron pala siyang possibly an abscess in the abdomen. So doon yung usual causes niya, no? Yung fever of unknown origin, it's more of a manifestation of the underlying disease. So once you clinch the diagnosis, alam na natin kung sino yung salarin or kung ano yung nagkakos ng fever of unknown origin. Usually, it would actually resolve once you deal with the underlying cause. So for example, in this case, the biopsy, and then the biopsy turned out to be malignancy or any type of cancer. In general, when you deal or when you treat the cancer, normally the fever of unknown origin follows. Hindi dapat ipagsawalang bahala ang simpleng lagnat, lalo na kung pabalik-balik at matagal nawawala. Maiging kumonsulta sa doktor upang matukoy ang pinagmumulan nito. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Doctor Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.